Hello, Mayor. Hello? Mayor. Hello, Mayor. Mayor. Kayo? Mayor, ano po, naka-waste po kami doon sa factory. Oo. Sa planta, no? Apo, sa planta, Mayor. Nandito kami sa Mexico. Sige. Okay. Apo, sir. Punta na ba? Okay, sir. Apo, sir. Thank you po. Pasok mo sa loob. Oo nga, no. Nagpunta na tayo dito, ah. Kaya nga. Kay Mayor Rizon. Saan po kayo, ma? Kay Mayor Rizon. Andiyan po si Mayor. 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 Menemendahin namin ng GLP. Siya, siguro ang cameraman at saka siya ang mag-ano. Pwede ka rin pumunta. Ang problema, kailangan nakamas. Sa loob. Opo. Yun ang patulungan ka niya. Pagkatapos ng video, Tour. Sa kanal tayo magkwentuhan. na lang tayo. Apo. Pwede naman pa. Saan po tayo mag-BBS? Yung ibang ano nila, iwanan na lang nila yung gamit. Iwanan na lang yung ibang gamit. Okay. So, gown na lang. Sir, yung gusto mo makita is ano pong gusto nyo lahat na makita? Yung process namin ng tusino. Na basta pwedeng ipakita. Tapos gusto ko yung nakakabilib. Okay po. Yung wow, pag ganun ng tao. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Si Sir Ricky Wahe, Sir, ano ang position mo dito sa Pampanga? Ako po yung operation supervisor. Production Operation Supervisor. Opo. So, Production Operating Supervisor. Opo. Opo. At gagana na sabi ko, andito tayo sa Pampangas Best. Ito yung main factory. Opo. Kaya ko tayo nakaganito dahil talagang stricto sila dahil sila ay ISO certified. Opo. At saka GMP, Good Manufacturing Practices. Kaya talagang stricto sila. So yung makikita natin dito, first time ho natin makikita in public dahil hindi rin ho nila basta-basta pinapakita to dahil pinagbigyan lang tayo ni Mayor Jomar Hizon, ang may-ari ng Pampangas Best, na ipakita sa agribusiness. Okay po. Tara, sir. Okay po, pasok na po Okay. tayo. Ito yung production line. Doon po sa kabila. Barento. No, sarap. Makikita mo pa lang, sir, sa hallway meron ng pot line na sinusunod. Ano po ito, sir? Mga pot line na sinusunod. Pot line. Oo, para hindi magkabungguan yung mga tao dito yung... Okay. So, ito yung mga lockers nila. Oo, sir. Tapos po, pag nandito tayo, meron tayong inspector. Okay. Pero kailangan po natin sumunod dun sa hand-washing Okay. procedure. So, mag-hand wash tayo. Opo, ito po yung may hand soap. Pagkatapos, sir, hand dryer. Tapos po, meron tayong hand sanitize. Hand dryer bago sanitizer. Opo. Ganun ka stricto.
Hindi enough na naghugas ka ng sabon. Sir, yung ikaw bawal. Ah, hikaw bawal. Opo. Sofia, pakitanggal Pati ng yung hikaw. Relo? Relos, bawal din. Bawal din po. Loose item. Okay, sige. Hawakan ko po. Pati yung kay... Pati po yung... Kunin mo na rin. Ring. Ito, ito rin. Lahat. Pirma na lang, sir. Okay. Okay na? Yan. Ito yung... Ano, Air shower po. Oo, ito yung magbubuga ng mga hangin-hangin para matanggal lahat ng alikabok. Opo. Kung meron mga... Kung meron man, alikabok, matatanggal po. Okay. And pangatlo po, ito po yung foot bath namin na meron 102 ppm. May solusyon po ito, hindi lang po Okay. basta tubig. Lahat po ng bakterya nung Mamamatay dyan. mamamatay po. Even kung medyo marumi yung bota mo, matatanggal po lahat. Okay. Okay, nandito na po tayo sa Tocino line. Meron po Tocino. kaming tatlong section sa Pampangas Best. Meron po kaming Tocino, hotdog, longganisa. Tocino, hotdog, longganisa. At andito tayo ngayon sa Tocino. Tocino. Okay ba? Sir. Sobrang lamig, no? Start po tayo doon sa towing bath. Okay. Daming karne. Ang lamig, ha? Kasama po natin si Mayor Jomar Hizon at of course, ang may-ari ng Pampangas Best. Hindi yung may-ari. Is Isa, anak lang. Anak lang anak na, ng may-ari. anak lang na may-ari. Pero sir, kayo Baka nga. magalit ang Ama- aking mga kapatid dahil 12 kami. Okay. Oo. Pero sir, ikaw nagmamanage Oo, nga. ako nagmamanage. Ikaw nagpapatakbo. And I will tell you, after that, during the course of the interview, sasabihin ko, bakit ako? No? Why me? And I will explain that later. Huwag mo kalimutan yun. Sige sir. Okay sir. Bigyan niyo muna kami sir ng ng background paano nag-start ang Pampangas Best. Well, sa katunayan, I was a witness talaga during that time. But I'm not that old, no? But as early as late 60s, I was like 8, 9 years old. No, late 60s. 69, I was 8 years old. Ang negosyo ng pamilya ay gasolinahan. Pero during that time, my mother was a municipal councilor pa lamang ng San Fernando. Kasi hindi pa city yun nung araw. At may gasoline station kami. At ang business pa ng pamilya ay trucking. Nag-aangkat sila ng asukal, semento, all throughout. Pero nakikita ng nanay ko, sabi niya mukhang ups and down na negosyo. At sinabi sa akin, during, kumisan nag-uusap na kami, in-explain niya bakit. Isang araw daw, sabi niya, nagdasal siya. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng negosyo na magiging stable, nakasama ko ang mga pamilya ko. Na hindi yung negosyong ito, kaya pupunta kami sa mga suppliers namin, sa mga pinagbibigyan namin. At hindi ako humihingi ng malaki. Ang importante, enough lamang para ma-sustain ang pamilya. And from there, sinanlay niya ang kanyang, dahil hindi kagandahan ng ang turnout na negosyo ng araw,
sinandahan niya yung kanyang singsing para magkakapitan. Mura lang ang naging kapitan. Well, during that time, ang presyo ng karne ng baboy 6 pesos lang per kilo. Per kilo? Oo, 6 pesos lang. As far as, ayun, alam ko pa, 6 pesos per kilo. Tapos, nagtagal ng konti, umabot ng 7 piso. So, may kapitbahay kami na isang nagtitinda sa palengke. Hindi lahat naman ng mga binebenta kung minsan nabebenta. So, natira. Sabi niya. Kumare, sabi niya, bilhin mo itong karne ng baboy ko. Sabi niya, bibilin ko yan sa isang kondisyon. Gagawin ko yan nung araw pindang pa ang tawag. Wala pang tosino to. Okay. And I will tell you how it became tosino. Bibenta mo yung pindang ng gagawin ko. Or sa Kapampangan, burong babi. Buro ng baboy. During that time, pinaasim pa yan. Parang pine-ferment yan. Kasi ang isang buro, it requires aging. No? Siya naman, she tried to deviate from the original procedure. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng tosino, and then the following day, pinabenta niya. Pero mind you, siguro it will be the first time that you will hear, nung panahon na yon, ang paggamit ng plastic, hindi pa maganon accepted. Familiar. Hindi pa masyadong tanggap ng taong paggamit ng plastic. Ang mga nagbebenta ng mga isda, gumagamit sila ng isang uri ng damo na triangle, tapos hihiwain nila sa gitna at binibilad ng konti para malanta. At yun ang pinantatali nila ng isda at saka buto ng baboy. Yung buto-buto, pata, sinasabit. Tsaka mga pork chop, yung ulo. At ang laman, pag bumili ka ng kalahating kilo, 1 kilo, ibabalot nila sa dyaryo na may dahon ng saging. During that time, bagong, hindi pa masyadong tanggap ng mga tao, pero may plastic na. So, imbes na ganyan ang packaging, pinilagay ng produkto ng nanay ko sa plastic. At yan ano ba yan? Sabi, you will be surprised, pinangalanan niya ng tosino. And, nag-argue kami dalawa. Sabi ko, ano naman ba yan? Sabi ko, naisipan, pumasok sa isipan mo, pabayano ko, sabi niya. I didn't realize yung lahat ng mga iniisip niya. Parang, it's like, sabi niya, tuwing tinatanong siya ng mga tao, what is the reason of your success? Ang kinakatuwiran ng mama ko, ako'y kinikalabutan pag sinasabi, divine intervention. Divine intervention? Panginoon, sabi ko. Oo, sabi niya, kung hindi ka naman magtatrabaho, sabi ko, hindi naman pwede yan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Para bang, unti-unti, nare-realize ko, dahil sa pinagdaanan ng problema sa pamilya, then, totoong sinasabi niya. Pero, how would you relate divine intervention? Pag sinabi mong divine intervention sa mga nag-i-interview, kaya sa mga businesses, tatawanan ka. Bakit? Kailangan may sistema ka, kailangan meron kang approach kung ano. Bago ka maging successful. Doon ko na-realize na may divine intervention. Bakit? May mga bagay pag ang Panginoon ay hindi nakaantabay sa isang tao at yan ay nawawala ng landas, hindi niya itutuwid. Because no divine intervention. Pero pag yan ay nakaantabay ang Panginoon, merong mali sa ginagawa mo, para bang, uy, mali ang ginagawa mo, ituwid mo. Then,
itutuwid. That brought about the success of Pampangas Best. Kasi may mga bagay na nakikita namin, uy, hindi tama. Nung araw, akala namin tama ito. Na-realize namin, hindi tama. Ano isa sa mga ganyan? Ang paggamit ng potassium nitrate sa litre. For so many years, matagal. Ginagamit namin. It's because nakasanayan ng mga tindera sa palengke ng baboy na pag gumawa sila ng mga burong baboy, they use that as a preservative. And mind you, without any regulation, basta na lang kung gaano karami lalagay. Hindi namin alam, nakakasama sa kalusugan ng tao. So, again, that is divine intervention. Pagkatapos magkakaproblema kami, nakikita namin sa, let's say, sa labor. In way back in 1990s, we didn't realize we are being governed by the labor standards dahil nasa bahay lang kami. So, ang sweldo ng mga tao parang domestic helpers lamang. Dinimanda kami ng mga manggagawa namin. Doon kami naumpog. Uy, hindi tama yan. Ituwid mo. So, that's again, divine intervention. O, pagkatapos, kuminsan kami, alam namin, kami ang nagna-number 1 sa industriya. Meron pa na palang ibang ahead of us. Sino? Yung kapitbahay namin na gumaya sa amin. Yung isang kamag-anak na tinuruan ng nanay ko. And they're very close related. Pero dahil nakita namin siguro at naniniwala ako, doon ko nasabing may ano pa, talagang may intervention ang Panginoon sa negosyong nito. Maraming kapalpakan ang ginawa namin at naituwid namin. And I think they will be viewing the videos na nakikita nila. It started talaga. Inahalo namin mano-mano yan, ini-slice ng mano-mano. Bandang huli, nag-isip ang father ko ng isang makina na maghahalo. Inimbento niya yon dahil mechanical engineer ang father ko. Pinagawa niya sa isang machine shop. Yung machine shop naman nun, dahil marami ang gustong gumaya, and nagpapagawa doon sa machine shop. And they became our competitors. Little by little, ang daming mga nagtutusino. Even now. O ngayon, saan galing ang pangalan ng Tosino? Sa kanya. It was my mother who coined the word Tosino. Binigyan niya ng pangalan ng Tosino ang burong baboy o tinatawag naming pindang noong araw na yun. Nasa ano po tayo? Towing area. Towing area. Dito po natin tinutow yung Karne. mga raw meat na gagamitin namin the following day. Okay. So, pangbukas pa to. Opo. Okay. Lahat ng tinuto ngayon, pangbukas. Opo. Sir, pakita lang natin. Ganyan ang itsura niyan. Okay? Gaano kadami, sir, yung tinutow araw-araw? More or less, sir, nasa 15,000 kilos yung raw meat na gamit namin. Opo. Every day. So, 15 tons ilalabas from the freezer, itutow. Opo. Tapos kinabukasan, yun yung ipaprocess. Yes, sir. Ayan, okay. So, ito po yung unang-unang step. Opo. Okay? Okay po. Ito na po yung natuw. Opo, ito na po yung natow kahapon. Nagagamitin namin for today. Ito na ipaprocess for today. Opo. Tapos, pagdating po dito, meron po kaming semi-manual Okay. na ang tawag po namin dyan is manataro. Para hihiwain po, more or less nasa 1 kilo po yung laki. Okay. Para po pag dumaan ng conveyor. Okay. At meron po kaming tinatawag naming metal detector. Di ba po kasi, di ba, yung mga meat, kung minsan nagkakaroon ng needle para po makakuha. Makikita niyan. Opo. Tutunog po yan pag may May nakita sa metal. metal. Na nandun Opo. sa loob ng karne. Kaya po metal detector. Pangalawa po, para maging safe din po yung ano namin, makina, kung sakasakali may metal, Hindi hindi po masisira yung mga blade namin. Okay. So, sir, balikan lang natin dito. Ayan, pakita mo doon si Kuya naghihiwa. Ayan.
So, ang inihiwa niya, more or less, parang 1 kilo. Opo. Ang natansya na niya yan. Kaya niya tansya yan kasi lagi yan ang ginagawa nila. Opo, sir. Oo, yan. So, per kilo, lalagay dito sa conveyor. Opo. Okay. Pagdating dito, bakit meron siyang linalaglag doon? Yun po yung tinatawag na namin na yung medyo may mataba para consistent po yung gawa namin ng kusino. Pag medyo mataba, tanggal Opo. kagad. Ayan, no? Pakita niya, linilinis niya to, no? Dami. Anong part mo ng baboy to? Pork shoulder po. Pork shoulder. Opo. Ito ba yung kasim? Kasim. Wow, yung masarap na part. Oo. Ayan, so lahat to ng mataba, tatanggal. Okay, so dadaan dito, metal detector, para makita kung may mga metal na isama sa kanya. Okay, pagpasado siya, pupunta rito. Ayan, kinikilo niya. Opo. Meron po kami dito na tinatawag na, ito po yung tinatawag namin check and balance. Okay. Na every crates dapat po makakuha ng 20 kilos per Dapat tray. 20 kilos. Opo. Eksakto. Opo. Bakit po? Ano po ang purpose Kasi nun? po yung purpose namin, yung per machine namin, yung pong per machine namin, kailangan sakto yung timbang. Para po yung lasa at Pare-parehas. linamnam, pare-parehas po. Kasi yung mga ingredients nakasukat din. Opo, Eksakto nakasukat rin lahat. po yung- Opo. Kaya pag natapos po yan, na-unload, doon po nasasabi ni Sir Jomar, Oo. yaman na talaga. Ano ibig sabihin na masarap talaga? Sarap talaga. So 20 kilos, and then dadalhin na dito, papuntang mixer. Opo. Lalaki ng mixer, sir. Oo. Capacity, more or less 1 ton. 1 ton per mixer. Oo. Yun. 40 tons lang naman per day. So gaano katagal umiikot to? 1 oras po. Isang oras. Opo. Yung isang oras, mix na mix na yun. Opo, diretso na yan. Hindi siya titigil ng 1 hour. Okay. After 1 hour po, pagka-unload yan, ito po yung Ito makikita na. natin. Ito na yan. Please, na, ito. Ito na, ito na. Nako. Gang. Ito yung after an hour. Okay? So, sir. So, ito na po yan. After an hour, lumabas na. Opo. Ito na yung itsura. Opo. After po yan, pag na-unload na lahat, papasok ulit doon Papasok sa... na doon sa Holding room number 3. Holding number 3, which Opo. is yung curing. Opo, curing. May mga signal na rin na pwede na tanggalin. Opo, tutunog yan. Tutunog. Tsaka meron po kaming mga record sa check and balance. Makikita mo yung oras, kung anong oras siya na-load, kung anong oras siya ma-unload. Tapos po yan, meron din kaming check and balance kung ano po dapat yung linagay mo inside, doon yung i-unload mo dapat. Dapat parehas yun. Dapat parehas po. Meron man po minimal. Siguro mga around 1 kilo or 900 grams. Kasi po yung mga iba dumidikit. Yung mga sumasabit-sabit. Oh. Yun naman po yung weighing scale natin. Okay, punta natin. Papunta po ng weighing scale. Yan. Dapat
Kung halimbawa po, 800 kilos, dapat makukuha nila yung 800 kilos. Sa pamamagitan po ng check and balance. Ito po yung record namin. So ito na Okay. yan. Ito na yung papasok doon sa curing. Opo, ito na yung papasok sa curing yan. Kaya pasok na din. Pakita mo. Pasok na din. Okay. Yun. Yan na po yung curing. Sobrang lamig dito. Dami. Anong ibig sabihin ng Tocino? Well, sabi niya, it came from a Spanish, isang produkto ng Tocino na something sweet. Sabi ko, kung ano pa man ang gawa na, ang importante, ginaya na ng mga kumpanyang malalaki dyan. Actually, marami ng mga players. Pero pagdating sa Tocino, unang-unang magre-ring, it's Pampanga's best. We are the original, and we're the first, and nobody can object to that. Bakit? Sa history ng pagre-register ng produkto ng Tocino, if they want to trace back, it's Pampanga's best who first registered the Tocino as a business. So, sir, yung humble beginning ba masasabi, sir, yung start? Yes, kasi unang-una, ayaw ng nanay ko yung nagyayabang ka ba. Lagi niyang sinabi sa amin stay as simple as you are. Pag nagyayabang ka, pinagagalitan kami. Kaya nga, dinala namin sa paglaki nga tulad ko, hindi ko na nakasanayan magsapatos ng balat. Bagamat naging alkalde ako ng bayan ng Bacolod. Pag nagsasapatos ako ng balat, parang it's very inconvenient sa akin. And parang hirap na hirap ako. Pero I have to do it. Because I have to respect my office. Kaya kailangan. Pag pumupunta ka sa opisina, kailangan nakabihis ka. Hindi naman pwede yung nakachinelas ka at nakashort. Pagtatawa na tayo doon. So, mga turo niya. My mother was full of wisdom. With the support of my father, of course. Meron gano'n nakalaki ang Pampanga's best ngayon? Yan ang isang bagay na I do not want to brag on that. Kasi mahirap kasi sasabihin namin, ganyan kami kalaki. Meron palang mas malaki sa amin. Mahirap na yung sasabihin namin na ganyan ang namin, ganyan. Tulad ng iba, uy, meron akong ganito, meron akong ganyan. Hindi niya alam yung kausap niya, mas mataas para sa kanya. And that's why, bumabalik tayo dun sa turo ng nanay ko na it's up to you to find out sa labas kung paano. Pero we try as much as possible na palakihin pa. Kasi hindi lang naman kami ang nagdidepende dyan. Hindi lang naman ng pamilya. Marami na rin nakikinabang. Yung mga empleyado na nasa amin. Nakikinabang na rin. Meron akong ikukwento dyan. There was a rich guy who went to isang turo-turo. Yeah. Magkano ito? Sabi niya. Paano nyo tatanungin kung magkano? Hindi pa ho kayo nag-order. Hindi, sige, bigyan mo ko ng ganyan-ganyan. Hindi kumain yung mayaman. So, magkano? Ganito ho. Hindi, gusto ko, pati ang restaurant mo. Hindi ko po, gusto niyang bilhin. Okay. Sagot ng may-ari, hindi ko po binibenta. Hindi, bibigyan kita ng ganitong halaga. Kung gusto mo, ganyan, ganyan. At palalakin ko pa yan. Tinuro niya, alam po ba ninyo yung naka-coat na yon? Alam po ba nyo yung magandang bihis na yon na nakakotse? Yun, alam po ba ninyo? Hindi po mapupunta yan dyan kung hindi sila
nakakamenos nung sila ay bata sa pagkain nila dito sa restaurant ko. Hindi na po importante sa akin yung mga halaga o kikita ko ng malaking halaga. Importante sa akin, matulungan ko po yung mga estudyante dyan para sila ay makaahon at makamenos man lang sa kanilang pagkain sa almusal, tanghalian. Dito sa restaurant na to, na tabi ng eskwelahan. So, hindi nakakibo si mayaman. So, yung gusto ng mayaman yumaman pa. Pero on the other hand, yun namang may-ari ng tindahan. Hindi naman ganun ang kanyang diskarte, kundi tumulong lamang. Pero yun ang lalong nagpalakas sa kanyang restaurant. So when I say, gaano kalaki, it's up to you to find out sa labas. Pero meron tayong natutulungan na empleyado na mahigit 1,000 katao. 1,000, grabe. Oo. Ganyan ng mga empleyado na nandun na sa planta. Mayor, na ikwento ba ni ma'am, yung mother nyo, na paano niya na-invento exactly? Yung, kasi malayo yung lasa ng pindang, yung doon sa Tocino Yeah. Well, sadyang, I would say, ipinanganak ang aking magulang na babae na meron siyang panlasa na it is generally acceptable sa mga tao. Kasi sometimes you will say, masarap to. Dititikman ng kasama mo. Pag tinikman niya, paano naman masarap yan? So, ang nanay ko, pag sinabi niyang masarap ito, it's generally tanggap ng tao, masarap. Para bang pag sinabi mo, uy, maganda yung babae niyo. Pag tinignan, oo, maganda nga. So, yung kanyang pag-appreciate sa mga senses ng katawan ng tao, it is generally acceptable. Kaya nga, umangat, gumanda ang negosyo, lumaki ang negosyo. It's because of that. So, she is an expert, meaning, ang kanyang panlasa ay katanggap-tanggap sa mga tao na pag sinabi natin, it's good, it's really good. Ito po yung magiging itsura ng Tocino. Ito yung Tocino. Yan. Wow. After 1 hour po, ito po yung Ganyan ang makikita itsura nila. niya. Opo. Tapos, i-cure po namin dito ng almost 12 hours. Pagkatapos po ng 12 hours, mag-overnight, kinabukasan, doon po kami magkakaroon ng tinatawag nilang semi-manual packing. Packing. Opo. Okay. Dito po tayo yan. Makikita natin yung semi-manual packing. Dugtong-dugtong ano? Okay, so after 12 hours of curing, Nandito na po tayo sa dito na tayo packaging area. sa packaging. Opo. Yung pong nakita natin kanina, sir, na binigyan po nila ng spices, tapos pinahibot ng 1 oras, na-unload, nadala sa storage holding room number 3. The following day, ito na po yung kanyang itsura. Opo. Ang gagawin namin is, mag-uwi kami, tapos ilalagay sa mga bucket, lalabas po doon sa machine. Yan na yan. Opo. So naka-weigh na yan. Opo. Ayan, so dito tinitimbang. Ano po yung timbang dito, sir? 240, sir. Grams. Opo. 240 grams. Walang sayang, no? Wala po. Hindi pa kaya na makina yung magtitimbang. Actually po, soon, meron na po kami. Magiging ganun na kayo. Opo, dine-develop pa lang na management. Hindi man nagtitimbang. Bilis, oh. Pag sobra, inakat niya. Opo.
sakto lahat. Di bali pong sobra. Huwag lang kulang. Huwag lang kulang. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.